So magandang umaga po sa lahat. Ayan, sa lahat ng mga Timberador, Mahal Community at sa lahat po ng mga supporters natin sa Team Kalingap. Ito, usapang nanay sa nanay. No? Para kahit pa paano naman, baka hindi kayo dyan. Ito, usapang nanay sa nanay para kay As26 tsaka kay May Warrior. Nanay tayong tatlo. Kung hindi kayo na bibigyan ng tamang advice dyan sa mga kasama nyo, eto makinig kayo. Pareho tayong nanay at alam natin kung ano ang pakiramdam ng pagiging nanay, lalong-lalo na kung yung anak na natin yung involved. Pero para sa'yo as 26, bata ka pa. Ilang taon ka na? 43, 44? Pwede ka pang gumawa ng paraan para mabago yung buhay mo. Hindi ka pa nagsasawa. Ako, 50 na ako, pero andito pa rin ako. Nagtatrabaho pa rin ako kasi alam ko very able pa akong magtrabaho. At saka ayaw kong umasa sa mga anak ko. At saka meron pa akong mga goal, no? Meron pa akong mga goal na kung isipin ay pwedeng-pwede na akong umuwi at mag-for good. Pero meron pa akong mga goal. Yung bahay ko hindi pa siya totally furnished at ayaw kong iasa sa mga anak ko yun. Kasi yung mga pera nila, yung kinikita nila, yung sinisave nila ngayon, para sa future nila yon. So ito, ikaw bata ka pa. Kayang-kaya mo pang magtrabaho. Pwedeng-pwede ka pang gumawa ng paraan para mabago yung buhay mo. Hindi ka ba nagsasawa? Araw-araw, sinasabihan kang budol, sinasabihan kang palamunin, hindi lang ikaw kundi nakakasama or nadadama yung mga anak mo, sinasabihan kang asa sa sponsor, 'di ba? Which is alam mo naman na kayang-kaya mong magtrabaho, 'di ba? At saka kayang-kaya mong baguhin yung mga bad image na binabato sa iyo. 'Di ba? Marunong ka naman magtinda-tinda, 'di ba? Meron kang pinakita na sa vlog mo na meron kayong dating tindahan, nagtitinda ka ng mga street food ba? And then sabi mo nga marunong kang gumawa ng mga kakanin. Why not na hindi mo gawin 'yon? Ha? Kasi hindi naman pwedeng magtrabaho ka sa malayo kasi sabi mo nga meron kang anak na dapat alagaan, bigyan ng pag-aruga at pagmamahal and alagain mo habang buhay. 'Di ba? Pwedeng-pwede mong gawin 'yon na at the same time maalagaan mo yung anak mo at saka mawala na yung mga binabato sa iyo, 'di ba? Eto. Ikaw, sabi mo, pareho lang tayo or mana ka lang sa akin na walang hiya at makapal ang mukha at wala nang pakiramdam. Mali ka eh. Kasi lahat ng mga pambubuli mo sa akin, meron akong sinasampal sa iyo na achievement ko. Di ba? At saka lahat ng binubuli mo sa akin, wala kang ebidensya, kundi haka-haka mo lang or para lang makaganti ka sa akin. Pero ikaw, yung binabalik ko na pambubuli sa iyo, yes, I admit, binubuli kita. Di ba? Pero yung binabalik ko sa yung pambubuli, that is my basis. May basis ako na ikaw mismo ang nagbibigay. Ikaw mismo ang naglalabas at ikaw mismo ang nagpapahiya sa sarili mo dyan sa channel mo. Sa bibig mo mismo nang gagaling. 'Di ba? So, dyan no, dyan sa mga taga Team Abot Kamay na mga viewers and supporters ninyo, kung totoo talagang gusto nyong tulungan si As at gusto nyo talaga siyang bigyan ng mga pangangailangan niya na walang kapalit kasi alam ko naman nagbibigay kayo kasi siyempre nagde-defend siya at nagre-react, nagre-rebat sa amin. Kung totoong gusto nyo talaga siyang tulungan, why not tulungan nyo siya na walang kapalit. 'Di ba? Pwede niyo siyang tulungan financial kung talagang kulang siya sa financial, 'di ba? Pwede niyo silang tulungan para makapagsimula siya ng bagong buhay. Hindi yung nakatunganga ka doon sa Team Abot Kamay, anong makukuha mo doon? 'Di ba? At saka sabihin natin kung charity, walang masama kung tumulong ka doon sa charity, pero mismo sa bibig mo nang galing na yung anak mo is nangangailangan ng pagmamahal at pag-aaruga. Remember, charity begins at home. 'Di ba? Walang masamang tumulong, pero dapat unahin mo yung pamilya mo. Ikaw mismo ang nag-expose kung ano yung kalagayan ng anak mo. Ikaw ang nag-expose kung anong buhay meron ka. So, dapat, wag mong hayaan na yun na lang yung magiging buhay mo forever. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan na mabago yun. At ipakita mo sa mga tao na nag-underestimate sa iyo na kayang-kaya mong baguhin yung buhay mo. At hindi lang
ay hindi habang buhay ganun ka, di ba? So diyan sa mga supporters ng Team Abot Kamay, kung totoong concern kayo diyan sa mga kasamahan ninyo, huwag niyo sulsulan na mabuli for life. 'Di ba? At saka hindi naman inutil 'yan. Kayang-kaya niyang magtrabaho, kayang-kaya niyang gumawa ng paraan, kayang-kaya niya dumiskarte sa buhay para mabago yung pananaw ng ibang tao sa kanya. 'Di ba? Hayaan mo na lang ba na araw-araw sasabihan kang palamunin, asa sa sponsor, 'di ba? Na ano pa? Pinapabayaan mo yung anak mo, inuuna mo yung ibang tao, 'di ba? Bilang nanay, relate ako dyan na hindi maganda na dinadama yung anak mo, 'di ba? Dinadama yung anak mo, which is totoo. Totoo kasi pinakita mo, in-expose mo, 'di ba? So whether you accept it or not, yan talaga yung magiging history mo na, at saka yan na yung magiging mangyari sa buhay mo araw-araw, 'di ba? So it's not too late. Bata ka pa, very able ka pa, malakas ka pa, 'di ba? Gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan na ipakita mo sa mga tao na kayang-kaya mong buhayin yung mga anak mo sa sarili mong pinaghirapan, hindi yung bigay lang ng bigay. Kasi literal, makikita ng mga tao wala kang trabaho. Ha? Doon ka nakatambay sa Team Abot Kamay. O hindi, uuwi ka, tapos babalik ka na naman doon. 'Di ba? Na meron kang anak na dapat talagaan. So, gumawa ka ng paraan na makakapag-income ka na is maalagaan mo pa yung anak mo makasama mo. Alam mo, maswerte ka nga eh. Ha? Kasi andyan ka na sa Pilipinas, nakakasama mo na yung mga anak mo. Kasi alam ko naman, ramdam mo kung ano kasakit na mawalay sa mga anak. Lalong-lalo na may mga anak ka pang maliliit, 'di ba? At saka may anak kang nangangailangan ng aruga, 'di ba? So it's not too late as 26, 'di ba? Baguhin mo yung buhay mo, wag mo hayaan na araw-araw binubuli kang palamunin asa sa sponsor, utangera, budol, 'di ba? Ito, I don't care kung masamain mo itong sinasabi ko, 'di ba? Ako kinaya ko, 'di ba? Kinaya ko. Kung kaya ko, kaya mo din, di ba? At para naman kay May Warrior. Ito, May Warrior, umuwi ka ng Pilipinas. O ngayon, buntis ka. Tapos kung ano-ano yung mga kasinungalingang iniimbento mo, eager ka na magribat na hindi mo na namamalayan na, 'di ba? Napapasama na rin yung pagkatao mo. Meron kang mga sinasabi na alam mo mismo sa sarili mong hindi totoo. Meron kang mga tao na dinadamay na hindi naman kasali dito sa issue natin, 'di ba? So, ayan, kung wala kang awa sa sarili mo, maawa ka sa anak mo. 'Di ba? Alam mo ba, stress na yung anak mo sa loob ng tiyan mo. Sabi ko nga sa iyo, matakot ka, baka mamaya sa sobrang stress na niyan, lalabas ng maaga 'yan. Hindi mo ba napapansin? Kasi kitang-kita naman na na-stress ka eh. 'Di ba? So hindi lang ikaw ang na-stress. At saka ano bang makukuha mo sa ribat ng ribat? 'Di ba? Buntis ka naman. Buntis ka. Dapat bago mo depensahan yung ibang tao, depensahan mo muna yung anak sa loob ng tiyan mo. At saka, umuwi ka dyan sa inyo, di ba isla yan? Kung gusto mo mag-vlog, ang daming mabablog dyan, no? Kagaya nung umuwi ako, binablog ko yung kung anong buhay meron ako. Di ba? Binablog ko yung kung ano yung mga kung ano yung mga naipundar ko. O ikaw, di ba sabi mo, business ka? May cellphone accessories ka na business. At tapos sabi mo, supplier ka pa ng mga gadgets sa mga paaralan. O pwede mo i-vlog yun. Pwede mo i-vlog yun. Makabigay ka pa makaka-inspired ka pa sa mga viewers mo at sa mga kasamahan mo na yung pinaghirapan mo sa abroad, iyan na yung naipundar mo. Sabi mo may babuyan ka, pwede mo ring i-vlog yung babuyan mo. Di ba? Pero sabi mo may palaisdaan ka, pwede mo rin i-vlog yung palaisdaan mo. Doon makapagbibigay ka ng inspirasyon sa mga manonood mo at merong makukuha na mga magagandang bagay dyan yung mga viewers mo sa channel mo. 'Di ba? Hindi yung balahura ka ng balahura. 'Di ba? Patunayan mo lahat ng sinasabi mo kung anong naipundar mo. Ako, sabihin niyo mayabang ako, yes. Dahil pinagmamalaki ko kung ano yung naipundar ko, kung ano yung naging achievement ko.
Hindi drawing kung ano yung mga sinasabi ko dito, pinapakita ko. Yung ikaw, 'di ba? Sabi mo may business ka, ipakita mo, yun yung i-vlog mo, 'di ba? Yun yung i-vlog mo. Yun talaga makapagbibigay ka pa talaga ng makakapag-motivate ka sa mga tao, 'di ba? Kung anong buhay meron ka, ano yung naipundar mo, 'di ba? Bunga ng pinaghirapan mo sa ibang bansa, 'di ba? 'Yun, magandang i-vlog 'yun, hindi yung ala balahura ka ng balahura diyan, nakikipagribatan ka diyan, 'di ba? Ito naman mga viewers na to, alam ko naman nanay din kayo. Wala ba kayong ka-concern kay May Warriors kahit konti? Na alam nyong nabubuntis yan, alam nyong nabuntis, ilang buwan pa lang yan, pero anong ginagawa nyo? Imbes na pag-aral, bigyan nyo ng pangaral yan, ang ginagawa nyo sa live niya, sinusulsulan nyo ng sinusulsulan, kaya nagkakaroon siya ng lakas ng loob na hala, walwal pa ng lalwal. Hindi nyo rin iniisip na merong bata sa sinapupunan niya na nai-stress sa araw-araw na pang susulsul nyo. Diba? Pero kung tigilan nyo yan, ay hindi rin naman yan hindi naman magiging hyper yan si May Warrior sa karibat. Minsan hindi na siya aware kung ano yung mga pinagsasabi niya. Nagsisinungaling na siya, alam niya mismo sa sarili niya na nagsisinungaling siya. Pero, for the benefits of the viewers and supporters, para mabigyan kayo ng satisfaction diyan sa live streaming niya, ayan, merong isang bata na nadadamay diyan sa sinapupunan niya. Diba? So, ayan lang, no? This is just a piece of advice. Pero kung masamain ninyo, bahala na kayo, diba? So, ayan guys. Ako naawa sa inyo. Diyos ko. Ako nanay din. Pero napagdaanan ko na lahat ng sakripisyo at hirap. Dito na ako sa stage na malapit na. And magiging, tawag dito, wala na akong burden. Ayan, 1 taon na lang. Ayan, wala na akong estudyante. Pero lahat ng hirap na pinagdaanan nyo bilang isang nanay, naranasan ko yan. Wala pa kayo sa kalahati ng pinagdaanan ko siguro. Diba? Ako, kung kinakailangan ko ipaglaban yung sarili ko, ipaglaban ko talaga, 'di ba? At saka ako proud ako na kahit anong pambubuli niyo sa akin, wala kayong patunay at meron akong may isasampal sa inyo na pruweba, na proof, na proof ko ng mga naging achievement ko despite sa mga pinagsasabi niyo sa aking mga pambubuli. Ayan, 'di ba? So, ayan lang guys. Maraming salamat and cheers. Kape tayo. Hindi pa ako nakapagsuklay. Ayan, wala na suklay-suklay yan hanggang mamayang hapon. Bye-bye!